Nirerespeto ng Office of the President at haharapin ang impeachment na ipinail ng private lawyer, private complainant, inendorso ng isang contractor congressman laban kay Pangulong Marcos. Ang sabi po ng Office of the President, ang rule of law o proseso ng ating saligang batas ay nirerespeto at susundin ng Office of the President. Ibig sabihin, mga kaibigan, Marcos loyalists, Marcos supporters, silent majority ng mga Pilipino sa buong mundo, hindi na babahala ang Pangulo. Haharapin niya kung aabot ang pagkakataon na siya ay ipatawag at tumarap sa hearing ng Committee on Justice sa Kongreso or umabot sa trial, impeachment trial ang Senado. Kasi pag umabot po sa Committee on Justice, hindi pwedeng hindi iimbitahan ng Committee on Justice ang nasasakdal at ngayon ay si Pangulong Marcos. Mukhang sa dating po ng paliwanag ng Malacanang sa pagtanggap sa nangyari at haharapin ang isyong ito, ibig sabihin niyan, willing siyang humarap. Yan ang aabangan natin. Pag humarap ang Pangulo sa Committee on Justice para tanungin at ibigay ang kanyang paliwanag, matindi pong coverage yan at matinding balitaktakan yan dahil definitely ang mga anti-Marcos, ang mga pro-Duterte o anti-Marcos Senate Congressman at kung sino-sino dyan, siguradong magkaka-interest magtanong sa Pangulo at haharapin niya. Alam kasi ni Pangulong Marcos ang proseso kasi siya dating congressman ng Ilocos. Tapos pagdating sa Senado, alam din niya yan dahil siya naging senador judge na nung panahong yun ay senador. So, alam na alam ng Pangulo ang proseso, nasa saligang batas yan, at ang sabi ng Malacanang, haharapin niya ito. Ayan. So, yung pagpapatunay sa betrayal of public trust, yung issue ng matagal na sinasabit akusasyon ng mga Duterte camp pero wala namang ebidensya ang adik ang Pangulo, yan yung pagkakataon masasagot ng Pangulo. Kasi pag siya ay pinatawag, yan ay kanyang ipagtatanggol. Idedepensa niya ang sarili. Kasi po ang impeachment, hindi pwedeng abogado lang ang pwedeng humarap sa mga hearing at trial. Kaya nga ho, ibang-iba itong impeachment process. Kasi ito for removal, para sa pagtanggal sa posisyon ng nakaupo at pagbaban sa lahat ng public office. Hindi na pwede kung sakaling ma-impeach. Kaya nga, technical, legal, political, administrative po yan. Removal lang. Walang pagkakakulong. Para ho sa inyong kaalaman, ganun po. Ano ha? Baka akala nyo pagka na-impeach o impeachment, may kulong. Wala pong kulong. Pagtanggal lang sa posisyon at pagbabawal sa anumang public office habang buhay, bawal na. Yun ho ang kaparusahan. Walang pagkakakulong dyan. At dahil dyan, halos 2 taon kalahati na lang si Pangulong Marcos. Ito pa yung pag-uusapan. Yan naman hindi niya tatanggihan, hindi niya pababayaan yan, haharapin yan. Hindi pwedeng abogado lang umarap niyan. Yan ay yung pagkakataon doon sa paulit-ulit na tanong ng mga anti-Marcos tungkol sa adik-adik, bangag-bangag. Kasi kasama doon sa reklamo, sasagutin niya ng Pangulo. Okay? At yung issue ng graft in corruption sa flood control, sasagutin din yan. Huwag nating kalimutan si Pangulong Marcos ang nag-expose, nagbulgar noong July 28 sa State of the Nation Address na merong graft in corruption sa flood control program na nagsimula pa during Duterte administration 2016 at na-discover tuloy-tuloy hanggang 2.5 years ng Marcos administration. Siya yung nagpa-imbestiga at siya ho yung nag-expose at sila ho yung magpapile ng mga kaso. Marami ng kinasuhan, marami ng nahuli at marami na hong sumurrender. Ayun ang mga isyong pag-uusapan. So, issue ng personal na buhay ng Pangulo, issue ng kanyang kakayanan sa pagpatakbo ng gobyerno, at yung graft in corruption, yan po ang magiging buod ng issue at laman na tatalakayin sa impeachment. At
kayang-kayang harapin, maniwala kayo. Kayang-kayang harapin niya ni Pangulong Marcos at ng kanyang mga abogado. Kaya kayong mga congressman, pro o anti-Marcos, pabor sa gobyerno o kalaban ng gobyerno, maghanda kayo. Kasi nakakahiya pag hindi maayos ang inyong tanong. Nakakahiya kung suntok sa buwan ang inyong mga sinasabi. Kailangan specific, direct to the point, ang question, walang palabok, tuloy-tuloy para mabilis. Kung aabot doon. Okay? Ay alam po ninyo, lahat tayo ay may paniniwala. Pwedeng hindi umabot sa Committee on Justice, pwedeng umabot sa Committee on Justice. Ganun po yun. Pwedeng sa Committee on Justice, patay na yan. Kaso yan, pwede rin namang ituloy. So, yan po yung mga pwedeng mangyari. Kaya, everyday, mayroong development yan. At magsisimula po yung pagbibilang ng tamang oras at araw mula nang ito i-file kung anong araw dadalhin, iakyat sa Office of the Speaker bago dumating sa Committee on Rules. Pero sa January 25 pa o 26, magre-resume ang Kongreso at Senado after ng nakaraang Christmas vacation. Mahaba-haba ito. Matindi, ha? Investigasyon, mga pailang kaso, warrant of arrest, madami kaliwat kanan, tapos impeachment. Wow! Grabe ho ito. Nakakabahala. Baka maapektuhan ang buhay ng Pilipino at ekonomiya ng bansa. Yan ang masama. Okay? So, abangan po ninyo itong mga kaganapang ito. Ganun pa man, ang mga investigasyon ng Blue Ribbon Committee, Ombudsman, DOJ, NBI, at Department of Public Works and Highway, magpapatuloy po yan. Kahit mayroon pa impeachment. Ibang division at Executive Department ang nag-iimbestiga sa alleged graft in corruption. Ang impeachment, exclusive sa Kongreso. Pagkatapos sa Kongreso at kinakailangan, exclusive yan sa mga senador judges. Kaya ako, tandaan nyo ito, akin pong babantayan at hihimay-himayin ang lahat ng yan. Matagalan po. Ito na lang hong pag-imbestiga at pagpapail ng kaso sa mga graft in corruption cases. Mahaba-habang proseso ito. Pagka nagkaroon ng warrant of arrest, yung iba susurrender, yung iba ayaw, mahaba-haba ding hanapan ito. So, puro ano yan. Puro malalaking personalidad. Ngayon lang po nangyari ito sa Marcos administration. Kasi seryoso ang gobyernong itong panagutin ang lahat ng nagnakaw, nagsamantala sa pera ng bayan. Ang nakaraang gobyerno wala kasing ginawa. Puro banta, puro expose lang, pero walang inimbestigahan, wala rin ipinakulong. Huwag kayo magagalit. On record yan, ni isa walang pinaimbestigahan si Duterte. Ni isa walang ipinakulong na korap. Si Dilima lang, pero personal pa, nagka-personalan pa. Please like and share.